Oh, usapan diploma. Huwag kayo maingay, usapan diploma ha. Huwag kayo maingay. Usapan diploma, dito mo malalaman. Oh, wag daw tayo maingay ha. Ito na, usapan diploma. Pakinggan natin yung usapan diploma na drop out daw, no? Pakinggan natin. Dapat ba na mag-aral ka pa o tumigil ka na? Kahit may diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. Sad to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies ngayon is yung mga college graduate. Yeah. Ano ba reason? Nakapag-usap na ako sa mga may malalaking kumpanya na, mga malalaking businesses na, mga corporations na. Lagi ko tinatanong sa kanila, bakit nga pala hindi kayo nag-hire ng mga college dropout? Isa lang, palang sagot dyan. Mahirap na mag-take ng risk. Sa ibang bansa kasi, kahit wala kang college diploma, basta meron kang valuable skill, hire ka nila. Marunong siya mag-accountant, ikaw may diploma, pero siya mas magaling, kukunin ko pa rin siya. Negosyo pa rin eh. Kung saan ako mas malaki ang return of investment ko, doon ako. Kahit may diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. So sinasabi mo na plus points lang yung diploma? Pampaganda lang siya ng resume. Okay. Pero mas maganda pa rin kapag mas valuable pa yung skill mo. Kasi mas pipiliin ng mga negosyante ang taong walang diploma na mas magaling ang skill kaysa sa graduate. Ako, marami ako empleyado, pero ni isa doon walang college graduate. Kasi mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho kaysa doon sa mga college graduate. O alam nyo na, ha, sa mga nag-aaral dyan, sa mga working student dyan na nag-aaral, alam nyo na, magsitigil na kayo! Ha, magsitigil na kayo! Para sa akin, di naman pwede na magsitigil yung ano yun, no? Yung pag-aaral kasi that's a fact na may point naman talaga si ano, no, si Boss Franklin. Kasi ang diploma kasi, una sa lahat, nagpapaganda lang ng resume yan, no? Kumbaga kung sa Pilipinas kasi kapag wala kang resume na nakalagay na college graduate ka, mapipilitan lang yung ano, yung employer na i-hire ka, di ba? Pakinggan natin yung Kiato. Di ba? Di ba na kumpara saan pa pala yung pag-aaral na ginagapang nyo, kung ang tatanggapin pala talaga ng mga negosyante, gaya ng sinabi niya, yung mga dropout. Sabay-sabay kayo mag-drop ngayon, di ba? Sa mga magulang naman dyan na nagpapaaral ng anak, itigil nyo na yan. Huwag nyo pag-aralin yung mga anak nyo. Ayun, sa multi-millionaire na lang galing na hindi mo kailangan yung diploma. Di ba kasi, mas kinukuha at mas hinahire ng mga negosyante yung... Sa bagay kasi, una sa lahat, may diploma ka nga. Kung wala ka namang alam, di ba? May diploma ka. Minsan kasi yung mga may pinag-aralan no? Parang masyado sila ma-attitude, di ba? Sila pinag-attitude, akala mo kung porket may napag-aralan, akala mo na kung sino, di ba? Pero minsan naman kasi, yung mga walang diploma kasi, laging marunong magpapakumbabayan eh. Kasi alam nila, sarili nila, wala silang pinag-aralan eh. Di ba? Sila yung mapagbigay. Minsan yung may pinag-aralan, makasta, akala mo kung sino eh, no? Kaya minsan yung hinahire na ngayon ng mga company, yung ano, yung walang diploma. Minsan kasi yan pa yung madidisplay na eh, no? Mga dropout! Ang kaka-Facebook mo yan eh. Di ba? Mark Zuckerberg, drop out. Bill Gates, drop out. Sa ibang bansa daw gano'n, hindi yun totoo na sa ibang bansa gano'n na basta skilled ka, tanggap ka, hindi yun. Hindi ko lang kung nagtrabaho ba sa ibang bansa o... Hindi rin di rin ako maniniwala dito kay Boss Ato na kapag wala sa ibang bansa, kapag wala kang diploma, minsan may mga agency talagang nag-hire kahit wala ka ng diploma, basta yung nakita nila yung resume mo na pasado, no? Minsan kahit walang diploma, pwede. Kwentuhan lang sa ibang bansa. Ako, danas ko OFW ako. 2019, OFW, nasa Abu Dhabi ako, nasa Middle East ako. Hindi yung tinatanggap doon, skilled ka lang, tatanggapin ka na, pwede, siguro. Helper ng mga patan, yung mga Pakistani na naglilipat bahay, helper ka, tagabuhat ka ng mga yon, pero walang kontrata. Pero kung gusto mo ng corporate na may kontrata, may sahod, may incentives, may benepisyo, talagang pero corporate. Pero sinabi ni Boss Franklin na di kailangan ng diploma, hindi naman ako maniniwala na di kailangan ng diploma. Kasi minsan kasi sa buhay natin, kasi iba tayong diskarte, di ba? Andun na tayo, may diploma ka, wala kang diskarte sa buhay, wala magagawin diploma kasi in the fact na sabi diploma kasi papel lang yan eh, di ba? Alam nga naman sabihin natin pera yung diploma, di ba? Hindi pera yung diploma eh. Papel lang yan.
Pero yan yung na napakalaking halaga para sa mga estudyante or sa mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak, di ba? Napakalaking yan yung isang pamana ng magulang sa anak kung makakapag-graduate ng ganyan, college, di ba? So hindi pa rin pwede natin sabihin na diskarte lang sa buhay. Kailangan pa rin natin yung diploma, no? Job. Diploma is a must. Hindi ko totoo yun. Huwag ko kayo magpapaniwala sa ganyan. Hindi kailangan diploma. Hindi ko alam kung bakit na itong 2022 hanggang ngayon, up to now, naglabasan tumaganto na hindi kailangan yung diploma. Hindi kailangan yung diploma. Puta na kailangan. Diba? O sige, maniniwala kami sa mga pinagsasasabi nyo na hindi talaga kailangan yung diploma. Diba? Maniniwala kami sa mga pinagsasabi nyo. Kayong mga life coach, kayong mga guru. Diba? Maniniwala kami sa mga sinasabi nyo na hindi talaga kailangan ng diploma pag napakita nyo sa amin na lahat ng kapatid nyo, lahat ng pinsan nyo, lahat ng kamag-anakan nyo, lahat ng nasa bloodline nyo, patitigilin nyo mag-aral. Naumpisahan nyo sa pamilya nyo, sa mga kadugo nyo. Patigilin nyo pag-aralin yan. Huwag na kayo mag-aral, di nyo kailangan yan para yumaman. Tsaka kami susunod sa inyo. Pero kung ganyan, sinasabi mong ganyan, sinasabi nyong ganyan ng mga guru, mga life coach na nagtuturo ng how to get your first million na hindi kailangan yung diploma, tapos makikita namin, yung kapatid nyo, pinag-aaral nyo sa mamahaling school, yung anak nyo, pinag-aaral nyo sa mamahaling school, yung mga kamag-anak nyo, nasa mamahaling school, kasi nga, yumaman na kayo, kakabenta ng courses on how to get your first million, ano yan, di ba? Bukhang bibig nyo na hindi mahalaga, hindi malaking factor yung diploma. Tapos makikita namin, kapatid nyo, pinsan nyo, mga kamag-anakan nyo, nagsisipag-aral, mga pinsan nyo, nagsisipag-aral, sila muna yung patig. Busato, no? Iba-iba kasi yung diskarte natin sa buhay. Halimbawa ako, wala kasi akong diploma eh. May diploma ako pero high school lang, wala akong diploma na college. Ngayon, pwede ko sabihin na balang araw kapag naging successful ako sa buhay ko, di ba? Wala akong diploma eh. So gagawin ko motivation yun kasi wala akong diploma, di ba? Sabihin ko sa mga tao na di kailangan ng diploma kasi ako nga naging successful, di ba? Eh wala naman akong diploma. Pero yung iba kasi sa paniniwala kasi nila iba-iba tayong diskarte, di ba? Kasi yung iba kasi porket may diploma na, wala nang diskarte kasi may diploma ka. Yun lang kasi diploma kasi nagpapaganda lang yun sa ano natin eh. Imahin natin eh kung may diploma ka, di ba? Pilin nyo, diba? Tapos magugulat ka dito sa mga life coach na to na may mga bachelor's degree to, diba? Kahit ako may bachelor's degree ho ako, gumraduate din ho ako. Kasi nga, dito lalo dito sa Pilipinas, sobrang halaga niyan. Bagger nga lang dito, kailangan college graduate eh, diba? Minimum wage nga lang sasahurin mo dito, kailangan college graduate, kailangan yung diploma. Ano yung logic doon? Bakit karamihan ng mga employer mas kinukuha nila yung nakapagtapos ng 4 na taon? Alam mo kung bakit? Kasi disiplinado ka nun, makikita doon pa lang, may hint na sabi mo naman busato na yung kadalasan sa mga empleyado, mga employer, ang kinukuha nila is yung 4 years graduate, di ba? Kasi madisiplina. Hindi rin ako maniniwala doon eh. Di ba? Kadalasan pa sa mga nakatapos mag-aral, sila attitude, di ba? Piling porket may pinag-aralan na minsan walang respeto no? Kasi nga, may pinag-aralan sila, feeling nila, pero porket may pinag-aralan na, kala mo na kung sino, di ba? Di ako maniniwala dun kasi kadalasan pa yung mga tao walang pinag-aralan yung marirespeto. Di ba? Na ay po, disiplinado to, marunong tong sumunod sa instruction. Kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral eh. Ayaw mong mag-aral, bugnot kang mag-aral, pero natapos mo. Ibig sabihin, disiplinado ka, tapos sumusunod ka sa instruction. Yung teacher na grade lang yung ibibigay sa'yo, hindi naman pera, may instruction, susundin mo. Ibig sabihin, marunong kang sumunod sa instruction. Ngayon, nakatapos ka ng course, nakatapos ka ng 4 na taon na pag-aaral. Ngayon, bilang employer, graduate ka pala. Wala akong pakisa kung anong tinapos mo, pero as long as graduate ka, pasok ka na. Naka-graduate ka nag-aral ka, edukado ka, literate ka. Diba? Marunong ka sumunod, nakakaintindi ka. Diba? Gets? Dati lang yon. Pero legit pero legit. Dati, before, kahit yung lolo ko, grade 2 lang daw siya, pero nataguyod niya kami lahat. Before yon, wala pang social media noon. Kasi wala yung tatay ko nga, di ba? Nag-aaral yung tatay ko, binabato nila yung eskulan para masira, para magalit yung teacher, di ba? Para lumabas sila. Tapos gumagawa ng gulo, no? Ninanako niya yung mga bauna ng mga classmate niya para makalabas, di ba? Eh, wala rin, tagod niya rin kami, di ba? Kahit paano, di ba?
Ganun kasi mga sinaunang tao eh. Panglason sa utak ng kabataan. Dati, ang alam lang gawin ng tao, mag-aral o kaya magtrabaho. Ngayon, pag nakapag-aral ka, pwede ka sa corporate job. Pero dati, as long as skilled ka, malakas ka, pwede kang mag-apply sa mga blue collar ba tawag doon? Sa mga kailangan ng physical na lakas, yung gumagalaw, yung hindi nakaupo lang sa desk at nagko-computer. Nag-guess nyo ba? Diba? Pwede yun. Dati. Diba? Diba? Kasi dati, yung mga kabataan, nakikisig, walang social media eh. Walang lason, talaga mga physically fit. Kaya, kunyari, bilang employer, diba? Halimbawa, bilang employer, kunyari, ang negosyo ko hardware. Diba? Okay, kaya, pwede ka rito. Tagabuhat ka dito. Pwede kang tagabuhat dito. Kasi makikita at physically fit eh. Lahat ng kabataan ngayon, ang liliit, ang papayat, puro aesthetic ang pokang ina, pare-pareho yung itsura ng buhok, parang bunot. Ang papayat, bilang employer, tatanggapin ba kita? Hindi. Na para ka matanggap sa trabaho, doon ka sa magaling, sa corporate job, doon ka sa computer. Ngayon, paano ko malalamang capable ka doon sa mga office work? Hindi kasi lahat ng employer gaya mo, brother, di ba? Kasi yung mga ganyan sa tulad mo, sasabihin mo yung ganon, di ba? Judgmental ka eh. Dapat hindi ka pwede maging boss eh. Di ba? Sa itsura pala ng tao, usgahan mo na, di ba? Pangit yung ganon. Parang pinapalabas mo na kung ako sa'yo, di ako mag-a-apply sa'yo, men. Kasi ganon ang, parang pinaparating mo na, ewan ko sa'yo, brother. Dun sa corporate job, patingin ako ng tinapos mo. Wala kang tinapos, pass. Pass, alright? Pass. Ako na ho nagsasabi sa inyo, malaking bagay yung diploma. Kung papapiliin nyo ako, kung tatanungin nyo ako, diploma o diskarte, dapat meron ka parehas. Alright? Na hanggat pinag-aaral ka ng magulang mo, iginagapang nila yung pag-aaral mo, mag-aral ka. Ngayon, kung hindi nila kayang pag-aralin ka talaga, doon napapasok yung totodo ka sa kasi, yung diploma kasi, ano lang yan eh. Halimbawa kung may diploma ka, di ba? Nandiyan ang diploma, kung pwede ka nang dumiskarte, di ba? Kasi diskarte kasi nasa atin yan eh. Di porket may diploma ka na, wala ka nang diskarte, may diploma ka naman, di ba? Kalokohan yon. Pag may diploma ka na, diskarte ka na. Ganun yon, di ba? Karoon ng solid na diskarte. Pero hanggat pinag-aaral ka, mag-aral ka. Alright? Kasi marami kang matututunan dyan. Hindi sa academics, pero yung pagiging disiplinado mong tao, dyan mahahasa. Alright, yung pagsunod sa instruction, pinakamahalaga dito sa mundo. Ang disiplina naman kasi, brother, hindi rin sa tao yan. Hindi sa pag-aaral yan, nakadepende sa yan eh. Nakadepende sa'yo, di ba? Kahit nakatapos nga mag-aaral, no? Wala rin respeto eh, di ba? Kadalasan, mas may respeto pa yung mga tao walang pinag-aralan eh. Kasi nahihiya siya lagi, di ba? Minsan yung mga nakatapos mag-aaral, minsan walang mga respeto yan eh. Real talk lang tayo, brother eh, no? Ahasa sa school. Alright? Marami kang matututunan dyan na para sa sarili. Yung academics, wala yun. Yung academics, hindi mo ma-apply yun. Majority, hindi mo ma-apply dun. Pero yung ikaw, yung mismong tao, nahasa ka sa school lang, hindi mo namamalayan. Yung pagiging disiplinado mo, dun nahasa. Ayaw mo nung subject, ayaw mo pumasok sa school. Boring na boring ka sa pag-aaral, pero ginagawa mo, di ba? Para sa grades. Disiplinado kang pumasok on time para sa grades. Hindi mo napapansin, nagiging disiplinado kang tao. Hindi mo napapansin, nagiging masunurin ka sa instruction. Natututo kang sumunod sa instruction nang hindi mo napapansin. Diba? Ngayon, yung mga nahasa sa'yo sa school, sobrang laking bagay nun na magagamit mo para sumuntok dito sa mundo pagka-graduate mo. Mag-aral kayo. Alright, mag-aral kayo. Kasi ako na nagsasabi sa inyo, itong mga gantong life coach, yung mga gantong guru na nagtuturo on how to get your first million, maniwala kayo sa akin. Totoo yan, maniwala ako sa mga sinasabi mo na mas maganda pa rin talaga yun na kapag tapos ka ng pag-aaral, may diploma ka. Kaya para sa akin, yan yung lagi kong mensahe, aral muna sa mga kabataan, no? Kasi iba pa rin talaga pag may natapos ka. Kasi kahit anong gusto mong gawin, di ba? Magagawa mo. Porket may diskarte ka na, di ba? Ang masama lang doon, may diskarte ka na, mayaman ka na, di ba? Tapos may binabasa kang English, di ba? Kasi minsan ganun ako eh. May binabasa akong English, nababasa ko siya pero di ko kasi naiintindihan eh. Kasi wala nga ako natapos eh, di ba? Mga kapatid nito nag-aaral. Mga kamag-anak na ito nag-aaral. Diba? Mga pamangkin nito, mga inaanak na ito nag-aaral.
Diba? Kaya para sundin natin yung pinagsasabi niya, para i-apply natin yung mga pinagsasabi nila na yung diploma walang dating, hindi malaking factor. Paano kami maniniwala kung yung kamag-anak nyo, kapatid nyo, mga kadugo nyo, nakikita namin pinag-aaral nyo sa mamahaling school? Diba? Kakapanggagag dito sa amin sa internet, yung mayaman kayo, tapos gagagawin nyo, tukin nyo kami, kung gusto nyo kami tulungan nyo kami, pero hindi yung ganyan na, gagawa kayo ng mga kung ano-anong nabasa nyo sa YouTube, sa TikTok, tatagalugin nyo, lalagyan ng motivational na tugtog, motivational guru ka na. Hindi ako naniniwala sa ganun, lalo sa mga ganito. Diba? Kasi kung gusto mo talaga makatulong, ba't may bayad? Ba't may bayad yung consultation? Ba't may bayad yung courses? O, diba? Hindi mo gustong tumulong, gusto mo kaming perahin. Wala namang problema doon. As long as win-win. Peperahin mo kami, may matututunan kaming something sa'yo. Hindi yung ganyan na. So, yun lang yung kibusato, no? Ang mali kasi dito, kinukuha nila sa YouTube, TikTok yung mga motivation nila, tapos tinitranslate nila ng Tagalog, tapos nalagyan nila ng music na pang motivational, di ba? Tapos nakakaano rin, parang na-adapt natin, nakala natin totoo, di ba? Mahirap din kasi paniwalaan, hindi lahat na nasa Facebook na nakikita natin ay totoo, no? Kasi sa Facebook kasi, puro lang yan puro content lang, di ba? Pero para sa akin maganda pa rin talaga yung may diploma ka, di ba? Tsaka lagyan mo ng diskarte. Porket may diploma ka o wala kang diskarte, dapat may diskarte ka kasi mahirap na yon. So hanggang dito lang mga kabanat.